Ako, ang lulupit ho ng mga punto de vista nitong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa interview niya na yan kay Jojo A. All the Way. Panigurado, mag-iinit na naman ho ang ulo nitong si Jinky Luistro, Benny Abante at nitong si Joel Chua pagka napanood nila itong video na to. At dito rin ho sa video na to, nagmamakaawa na ho itong si Jude Asidre sa mga kasama niyo mga congressman dyan sa House of Representatives. Pagbotohan nyo na kasi ang impeachment na yan para magkaalaman na. Sufficient inform and substance na nga kayo. Tapos ayaw nyo pang pagbotohan. Dali nyo na sa plenaryo para magkaalaman na kung aakit yan sa Senado. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong kay Jude Asidre. Sabi ko ni Asidre sa mga kapwa mambabatas sa VP Sara impeachment, tumingin kayo sa ebidensya, hindi sa 2028 election. Pati ba naman yung mga kasama yung congressman na hindi tumanggap ng maleta at envelope, pinadama nyo sa mga kabuktutan nyo dyan sa committee na yan? Hayaan nyo sila. Hindi naman mga bata yung mga kasama niyo dyan. Karamihan sa mga yan mga abogado pa at matataas ang pinag-aralan. Kaya para sabihin na tumingin sa ebidensya at wag sa 2028 election, parang parang lumalampas ka na sa linya. Wag mong turuan kung gusto mong i-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives, boto mo yan. Si Yeda ba boboto? Ikaw? Iisa lang boto nyo ni Yeda. Anak ng tokwa. Wag ka na mangampanya. Hayaan mo na si Yeda. Di ba, impeach si VP Sara diyan sa inyong mga di umano tumanggap ng maleta at envelope. Di ba? Napapangalanan kayo ng mga ng mga Marines Ito, ang mga ebidensya at hindi ang 2028 presidential election umano ang dapat natingnan ng mga mambabata sa impeachment complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Basahin ang buong detalye. Naku, ito talagang Abante News Online na to. Bibitinin pa tayo Dapat diniretso mo na kung ano sinabi niyang si Jude Asidre. Diba? Magkagayon pa man kung ano man ang maging desisyon ng mga kasamahan nitong si Jude Asidre dyan sa impeachment na yan, nakakasigurado ho tayo pagdating sa Senado, mayayari at mayayari. Matatapos yung impeachment na yan. At base sa ating nakikita, hindi ho paborable sa kampo ni Martin Romualdez ang magiging resulta ng botohan pag nagkataon. Lipat ho muna tayo dito sa statement na sa Sebastian College of Law kaugnay doon sa mga kabalbalan na ipinakalat nitong si Madriaga. Pagkatapos ho niyan, bababad na ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Unahin na ho muna natin to. Panibagong pagdidebunk na naman ho sa mga kasinungalingan ni Madriaga ang ating mapapanood dito sa video na to. Masasaksihan ng sambay ng Pilipino kung gaano talaga kasinungaling yan. Mula sa painting, mula sa confidential fund kung paano ginastos, doon sa mga napakaraming detalye, hanggang doon sa pag-aaral ni VP Sara, meron hong nagdidebunk sa mga kasinungalingan nitong si Madriaga dyan sa kanyang statement sa Injustice Committee. Pakinggan mo natin itong si Sir Attorney Teodoro A. Pastrana. Ito, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Good! Walang katotohanan niyang ganyan dahil yan ay hindi nangyayari sa College of Law. Nako. Noong panahon na ang Vice Presidente ay nasa Nako. San Sebastian College of Law, Ayan na. ako po'y miyembro na ng faculty ng panahon na yon. Loloko na. Bagamat hindi ako ang dekano, ay kasama ko sila Attorney Ryan Kilala na noong Kilala ho niya itong si Atty. Ryan Kilala. Ibig sabihin, etong mga kabalbalan ni Madriaga na to, ngayon pa lang ho, hindi na nga si Atty. Kilala nagsasalita, kasamahan ho niya dyan sa Sebastian College of Law. Naku, yari ka dyan, Brad. Para dito kay Madriaga, kung ako sa'yo, ano ba namang aaminin mo? Ano ba naman aaminin mo? Sasabihin mo na inutusan ka lang na Trililing, pinakakukuha ka ng mga dilawan at pinklawan, mabubulok ka sa kulungan, yan na sigurado. Kasi base sa mga nakausap natin, yan palang kidnapping na yan, kung walang mabigat na ebidensya, magpapayansa ka. Diba? Papayagan ka magpiyansa. Pero pagka hindi ka pinagpiyansa, anak ng toko, mabigat-bigat ang ebidensya na kinaharap mo. Kaya tayo nakakasiguro dito, mabubulok sa bilangguan yung Madriaga na yan. panahon na yon ay siya ang associate dean
At mapapatunayan ko no na walang ganyang kalakaran sa San Sebastian College of Law. Okay, naiinsulto ang mga miyembro ng faculty namin no na may mga ganyang paratang. Hindi po 'yan totoo at hindi po 'yan nangyayari sa San Sebastian College of Law. At noon hanggang ngayon, okay? At palagay ko naman, lahat yata ng College of Law sa buong Pilipinas no, ay hindi papayag na may ganyang kalakaran sa Tama kanilang naman. kolehiyo. Opo. So itong mga sinasabi, mga paratang ni Ramil Madriaga ay walang basihan talaga, Din. Wala po. Naku, yari ka dito, Ramil Madriaga. Hindi nitong nagsasalita na to. Paano ka pa paano ka pa makakakana dito, Madriaga, ha? Sigurado may kalalagyan ka dito sa statement na to ni Dean, ha? Pabira. Lahat na lang ho ng sinabi ni Madriaga, pinapasinungalingan nung mga talagang merong nalalaman diyan sa mga kabuktutan na yan na sinasabi ni Madriaga na nadadaan sa pakiusapan, nadadaan sa palakasan, yung pag-aaral ng abogasya dyan sa Sebastian. Hindi ho totoo. Kahit sa ang universidad, di pwede. Anak ng toko, dadaan mo sa palakasan. Anong mangyayari doon pagka nag-bar exam ka? Hindi mo na madadaan sa palakasan yun. Hindi pwede. Hindi na matitingnan yung pangalan mo doon. Duterte, hindi pwedeng ganun yun. Hindi pwede at hindi pa ganun ka-impluensya si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kumuha ng board exam itong si BP Sara. Kaya yung mga kasinungalingan na yan itong si Ramil Madriaga na mahina itong si BP Sara, kasinungalingan ho mga kababayan. Teka lang, ba't yun ang gumana? Dito tayo. Alam ho yan ng mga profesor, alam yan ng mga estudyante. Kasi hindi nyo gagawin no, na habang kayo ay nasa College of Law, Yan. ipapakiusap nyo lamang ang inyong grado. Hindi pwede ho yun. No? Unang-una, may insulto ang profesor na papakiusapan ng Associate Dean. Hindi po ganon. Wala pong ganong kalakaran. Okay? At sigurado ho yun, kung yun ay ginawa, ay malamang ay natanggal na sa posisyon ang Associate Dean noong panahon na yon. Kasi Bawal ho talaga yun mga kababayan. Kasi halimbawa, dinaan sa pakiusapan o gumraduate siya sa College of Law. Nagtapos siya. Ngayon kukuha siya ng board exam. Pagka yan, hindi pumasa, malaking dago ka sa passing rate ng universidad o kolehiyo na kanyang pinanggalingan. Makaka-apekto yun sa kredibilidad. Kasi as much as possible, gusto ho ng mga yan 100% passing rate. Bakit? Para yung mga susunod na nagpaplanong kumuha ng abogasya, ikukonsidera yung kanilang mga universidad o kolehiyo para pasukan dahil nga doon sa kanilang passing rate. Hindi pwede na idadaan mo sa pakiusapan tapos walang makakapasa pagdating sa bar exam, di ba? Hindi pwede yun. Malaking kabalbalan ho yun. Kasinungalingan. Napakasinungaling talaga nitong Madriaga na to. Sarap kutusan. hindi po talaga yan. Naku, big no-no yan sa College of Law. Ngayon, maraming yun, mga haka-haka. Kaya nga pinili ko na... Ay, teka lang. Teka lang, sir, maputol kita. Yung isang kaibigan natin akala siguro itong kaibigan natin na to, nakalimutan na natin siya. Itong si Sir Joel Arellano. Sir Joel, nakikita ko ho yung mga comment nyo. Grabe, ilang buwan na. Naku, 1 year and 5 months ng member itong si Sir Joel Arellano. Sir, kumusta na ho? Palakpakan ho natin itong si Sir Joel Arellano. Maraming salamat sa pagsuporta, sir. Talagang mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Alam ko hindi ako nagkakamali. Sir, di ba nasa sa gitnang silangan ka? Nasa Dubai ka? Kung di ako nagkakamali, kung sakaling nasa Dubai ka man, sir, ingat kayo. Ingat, sir. Ingat. Itong si Sir Raymond Federico Picar, na yan, matik na yan. Maraming salamat, sir, dito kay May Labradors. Maraming salamat, May Labradors. Maraming salamat. Mega love shoutout. Dito kay Mama Yenda Magno.
Ma'am Zenda Magno, maraming salamat. Palakpakan ho natin. Sila ho yung mga nagpakulay ha sa mga nakalipas nating video. Again, hindi ko yung require ha. Baka kala nyo sinashoutout ko itong sila sir. Yung iba dyan kaibigan na ho natin. Matagal na ho sila dito sa PH Update. Nagko-comment, nagla-like ng video. Kaya natatandaan na ho natin ang pangalan niya. Si Sir Raymond Federico Picar, yan si ano na lang, si Ma'am Raspberry, yang si Sir Joel Arellano. Etong si Ma'am hindi ko na nakikita. Busy yata sa Japan si Madam Ma'am Arisa yan. Anong nangyari doon? Ma'am Arisa yan. Anong nangyari dito kay Ma'am Arisa yan? Pagka ako kasi nakita natin, yung yung profile picture pa lang, alam na ho natin kasi madalas ho sila. Suki. Tuloy mo, sir. Magsalita, ako Nawawala tayo sa topic. Bottom line, sinungaling si Madriaga tapos ang usapan. nagpapaunlak at ako'y nagpapasalamat sa inyong mga imbitasyon para mabigyan linaw namin ang ganitong mga katanungan. Yan. Hindi rin ho yung ginagawa ng mga estudyante. Kahit yung mga estudyante po Hindi. mismo. Kahit ako, hindi ako makikiusap At hindi naman sila papayag, anak ng toka. Diba, yung si Marcos Jr. nga, hindi nagtapos Kasi hindi pwedeng madaan sa pakiusapan at hindi pwedeng daan sa pera-pera yan. Kredibilidad ng kolehiyo, universidad na panggagalingan mo kung papasa ka o babagsak ka sa bar exam. Ngayon, kung hindi ka bumagsak ka dahil nadaan ka sa pakiusapan, di ba, kawalan ho yun Kawalan ho sa kanila yun. Ngayon, kung hindi ka papasa, mag-aaral ka ulit, tatapusin mo yung college of law mo, di ba? Ayusin mo yung pag-aaral mo. Ngayon, kung papasa ka, honest to goodness, ika nga, bumagsak ka sa bar exam, wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero pagka pinasa ka nila ng pakiusapan, tapos bumagsak ka pa sa sa bar exam, may problema tayo doon. 'Di ba? Ano ho 'yun? Kumbaga yung maaapektuhan ho doon yung passing rate ng College of Law. 'Di ba? Halimbawa ako nakita ko, nakita ko puro bagsak tong mga to Gusto ko mag-law. Mahinang klase magturo itong College of Law na to. Paano pa ako papasok diyan? Paano ba yung passing rate nila? Anak ng Petrong Garabata, 30%. Yari tayo dito, baka pag nag-aral tayo dito, kasama tayo doon sa 70% na hindi papasa. Ganun ho yun. Gagawin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ho sa classroom nagtatapos ang pag-aaral ng isang abogado. Kung makakagraduate naman kayo, baka akala nyo school buko lamang ang ginagawa sa College of Law, hindi rin naman kayo makakapasa sa bar examinations. No? So sayang lamang yung effort. Kaya talagang pinagtutuunan namin ng pansin kung paano namin ihanda ang aming estudyante sa napakalaking pagsusulit na bar. Yun talaga, yung bar ang pinaghahandaan dyan. Hindi yung papakiusapan. Take note. Take note nyo ho ito. Kung mahina si BP Sara, anak ng toka, hindi mo makakapag-take one niya sa bar exam. Si Lenny Robredo, take 2 ho yan Well, hindi naman natin sinasabi dito na pagka nag-take 2 ka, nag-take 3 ka, mahinang klase ka. Hindi ho yun. Ibig sabihin, hindi ko na naman sinasabing walang disiplina o kung ano pa man. Baka yung si Lenny Robredo nun, inuna mo na yung kaharutan o kung ano pa man, di ba? Ito si BP Sara, pagka meron siyang gustong mangyari, kagaya dyan sa Davao City, halimbawa, nakafocus siya. Attention niya, consistency, yung kanyang dedication nandun kung sa ginagawa niya. Di ba? Kasi ano ho yan yung traits na yan ni BP Sara, nakita natin na ginawa niya sa Davao City. Yun din ho ang naging ginamit niya malamang sa malamang kung bakit tinake one niya lang ho ang bar exam na yan. Parang ano lang, ika nga ho ng mga kababayan natin dito, kumbaga minanilang ni BP Sara yung bar exam nung kinuha niya. Ganun ho kagaling ang ating pangalawang Pangulo. Kaya siya ang ating presidente sa 2028. Hindi ho yung hindi sinasabing mahina si Lenny. Pumasa pa rin yan. Pagka pumasa ka, tapos ang usapan. Ilang beses mo kinuha, basta pumasa ka, tapos ang usapan. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung iga nga nakalock in. Ganyan ho tayo. Halimbawa, tayo din dito sa PH Update. Pagka meron ho tayo gusto ma-achieve, walang makakadistract sa atin. Lock in ho talaga tayo mga kababayan. Sa kahit anong bagay yan. Pagka meron ho tayong pinukusan, talagang doon lang tayo nakapokus. Yun ho yung anong natin. Ika ngayon yung
Di ko alam. Basta ako, ganun ako. Pagka meron akong gustong mangyari, hanggat hindi ko nagagawa, hindi ako tumitigil. Eto, re-recta na ho tayo dito kay Sir Jojo A. All the way. Lagay ko lang dito si Asidre para sa mga nakakabis dito kay Lechon. Ayoko nang asarin ito si Ayoko nang asarin itong si Jod Asidre. Araw ng linggo nga. Lunes na ba? Lunes na. Pwede na pala. Pwede natin balahurain. Ano ba meron pagkalinggo, PH? Pagkalinggo, yan ho ang magiging tradisyon na natin dito sa PH Update na hindi ho tayo ganun bibira. Hindi ho tayo ganun aalagwa sa banatan. Ika nga. Doon lang tayo sa saktuhan lang. O, rekta ho tayo dito kay Sir Jojo A. All the way. Dito ipapakilala niya si Atty. Vic Rodriguez. Kung paano niya ipapakilala sa inyo, ganon din ho ang ating pagkakakilala dyan sa mama na yan. Hindi ko kilalang mula pagkabata, yung mama na yan. Base sa ating surface level na pagkakakilala kay Atty. Vic, may prinsipyo at paninindigan. Diba? Yun ho ang ating pagkakakilala sa kanya. Siguro ito si Sir Jojo matagal niya ng kaibigan niya, si Atty. Vic. Kaya sa mga nagtatanong kung anong klaseng tao yung mama na yan, bakit natin susuportahan niya sa 2028, pakinggan nyo ho sasabihin itong si Jojo A. All the way. Ang politika all the way. I'm very excited with our guest today kasi Hindi na ho ako segue. Hayaan ko na itong si Sir Jojo dito. we all know him as a man of leadership and one who has fearless perspective, no? Pero I've known him for a long time, and one thing is for sure, he has not changed at all from the way I knew him before. He's simple, humble, carries his own weight, ika nga, yan ang pinakamaganda sa kanya. And to him, he just wants, especially on the whole, with what's happening in the country, he just wants to give victory to the Filipino people against all the corruption, against all bad leadership. No, he was once a kingmaker. He probably would be again. Please welcome Atty. Vic Rodriguez. Thank you, Jojo. Maraming salamat at long time no see. I'm happy to be here. Magandang araw po, magandang buhay sa lahat ng taga-subaybay. And let me welcome myself to Jojo A. Politika All the Way Show. Parang kumunti ka lang nagdidigdig to yung konti, no? Sabi nga ni tawag dito, yung nasirang kaibigan din natin, kumpare natin si Freddy Aguilar, ano na lang natin ang ating problema because wala naman it will not go away, no? But of course, with the laughter should also come the responsibility. The problem, Joe, will not go away for as long as the administration remains the same. Ganun ba? Sabihin ko naman din, syempre with the laughter comes the preparation, pero ikaw naman, it will not go away until such time Because the that's the administration. truth, things will only get worse until the entry of the next administration. That's the fact. Whether they admit of it or not, yan ang katotohanan. Hindi bubuti ang ating lagay. Walang plano, walang direksyon. No, but before he was elected into power, before BBM became president, of course you were privy to all the conversations, how we're going to do it, paano natin sisimulan, anong gagawin natin, different sectors, all in this. Were you prepared that the whole shebang of it, the 6 years, were you prepared? Was he prepared to be the president? Absolutely. Absolutely. We are very aware and mindful that once he assumes the presidency noon of June 30, 2022, we will be inheriting still a pandemic economy. Pandemic pa nun eh. Remember, you have to remember that pandemic pa nung naging Pangulo siya. And the campaign of 2022 was something out of the ordinary because it was a pandemic campaign. Bawal magdikit-dikit ang tao, niikot kami nakamask, init-init, but eventually, ang biruan nga nun, yung eleksyon lang pala magpapaalis ng pandemya sa Pilipinas. Dikit-dikit na yung tao, wala nang pakialam. Wala nang pakialam. So, ready to do right, ready to always side with the Filipino people. And in the initial days, the formative days of the present administration, doon naman ang direksyon.
And eventually, ayun na nga, alam na natin kung nasaan tayo ngayon. Just very, very frustrating for you. Babad ho tayo dito, babad ho tayo. Share nyo ho tong video na to ha, para marinig ng ating mga kababayan yung mga punto de vista ni Atty. Vic Rodriguez. Diyan sa impeachment ni VP Sara, puro ayuda, kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa mga nararanasan na kahirapan ng ating mga kababayan. Napakarami pang issue na kinapalolooban natin ngayong mga panahon na to. Frustrating for me as a Filipino. Very frustrating for me as a father. Mga bata pa yung mga anak ko eh. Ang akin talaga, magtrabaho ng mainam sa pamahalaan, ayusin pa yung gobyerno para naman meron pang datnan at abutan yung ating mga kabataan. We are blessed, Joe, at mga kababayan, yung nakakabiyahe, nasisilip natin yung kapitbahay natin mga bansa eh. Yung Hong Kong, yung Japan, yung Singapore, Yes, yung Thailand. At walang masama sa kagaya ko, kagaya mo, kagaya ho ninyo, na mangarap na sana balang araw maging kagaya rin tayo ng Singapore, kahit kalahati muna, kalahati ng Hong Kong, kalahati ng Japan, kahit man lang sana yung transport system natin, yung rail system natin, maging kalahati lang nun. Ang laking ginhawa. And now, we can feel the impact of losing our focus on the governance side and engaging into too much politics, too much corruption, na eto tayo, tinamaan tayo ng problema sa Middle East. Are we ready? Obviously, we're not. Are we prepared? No. Tayo ay reactive lang. Magkakakulangan ng bari-bariles ng langis. O-order tayo sa ganun. Hindi naman talaga problema yung supply. Ang problema mo ngayon, nahinto yung production. At ang pinakamalaking problema, yung pag-source mo ng langis, yung logistics. Wala na, sarado yung, everybody's talking about it, sarado yung Strait of Hormuz. Paano ngayon magta-transit? Yes, hindi naman lahat ng ating krudo ay nanggagaling dyan. But just imagine, 20% Of the whole entire of the globe. buong mundo, net importing country tayo when it comes to petroleum products. So yung impact, hindi natin pinaghandaan, meron tayong leksyon sana eh. Tatandaan ho ninyo yung pandemic. Di ba ganito rin sa pandemic? Kulelat ang Pilipinas doon sa supply chain. Kahit na kaibigan natin ang ganitong bansa, alay natin yung ganitong bansa, nung distribution na ng mga bakuna, hindi naman tayo sa top 10. Hindi tayo sa top 20. We were at the bottom. Dapat naghanda na tayo nang hindi for another pandemic, pero yung fundamentals, the basics should have been set long time ago. Itong situation na yan, I know you to be a very wise and a man of foresight. No? Thank you. What would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-una, dapat nakikita na, nagkakagulo na, no? Ano dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should have imposed, para sa akin, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas eh. So yung fundamentals natin, lapnos pa eh. Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? May tama pa rin. We were supposed to take off noong panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic eh. Ganda na ng GDP natin nun eh. So dapat pag upo niya, pinaghandaan na agad yon. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran eh. Sinimot yung pera ng PhilHealth eh. Hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity and belt tightening, kabaliktaran eh. Laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan. Inubos yung pera natin mga Pilipino. Flood control, trilyong piso ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin, and then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Ginamit ho niyang salita, lehitimo ha, hindi ho yung mga bida-bida, mga pinklawan at dilawan, yung mga makakaliwa na umaasta na talagang, di ba? Hindi ho sila. Tayo ho yun. Atty. Vic Rodriguez, Senator Bato de la Rosa,
Sino? Si Attorney Jimmy Bondoc, Senator Robin Padilla. Tayo ho yun. Hindi ho kasama yung mga pinklawan na yan, mga buitri ang mga yan, mga oportunista. 'Di ba? Wala naman ho talaga silang tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Ang gusto lang nila, pwesto sa pamahalaan. Tayo naman ho dito mga kababayan, kung merong lalabas na Duterte, ay kung merong lalabas na politiko na merong prinsipyo at paninindigan na ala Duterte, kung wala na si BP Sara, wala na si Mayor Baste Duterte, at yung yung values, yung prinsipyo, pananaw sa buhay, kagaya ni kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, atin din ho silang susuportahan. Pero base sa mga nangyayari ngayon, ang nakikita lang natin na talagang makakapagpatuloy at makakapag-duplicate, makakapag-replicate ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang iba si BP Sara at itong si Mayor Baste Duterte. Diba? Yun naman mga nasa likod nitong si VP Sara, mga Duterte, yun din ang mindset nila. Kaso pagdating doon sa political will, naku, matindi ho yan. Ibang usapan pagka political will na ang ating pinag-uusapan. Iba ho yan mga kababayan. Kahit ano pang pagmamahal mo dito sa bansa na to, kahit ano pang gusto mong mangyari yung isang bagay, kung wala ka nun, na tayo naniniwala at nakita natin sa mga Duterte na meron silang ganun, hindi mo magagawa ang iyong trabaho bilang presidente ng bansa na to. Tapos ang usapan. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina eh. Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Okay. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion niya, ayaw niyang imbestigahan na kawan eh. What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay the right taxes. Paano gaganahan ng tao? Ninanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao. Ganun kalaki pala ang trillion na pala ang flood control. I thought it was just we're talking about the whole entirety of it, no? Hindi lang sa Bulacan area. Hindi lang. By the trillions na ang nakawan ngayon. And natapos na rin yung kanilang engranding production, yung ICI, yung komisyon na dapat sana'y mag-iimbestiga at tutugis at magpapanagot sa mga nagnakaw, wala rin naman nangyari. Yun nga, it's a ponderable for me dahil before the Christmas season pa, di ba, sinasabi nila, sige, mayroong makukulong, ganyan-ganyan. Pero parang ano na ngayon, April na. Tapos na nga yung Pasko ng pagkabuhay. Yung unang Pasko. Nag-Chinese New Year na rin. Dalawang New Year na. Dalawang Pasko na. Wala pang nakukulong. Yung Dabiana, yung Dabiana, yung Pating. Wala. Pag-alagala pa eh. Diba? So kawawa Pilipino. Pinagluloko lang tayo eh. Nagloloko tayo. Ano yan? Because of politics yan? Ano ba? Of course, they need to protect each other. Pag naglaglagan sila, magtuturuan sila eh. Ba, yun ang bloodbath. Pag naglaglagan sila, magtuturuan yung mga yan. Initially, lumabas yung Saldico, di ba? Pero yung Saldico, pinaglalaroan lang niya yung talino at damdamin ng ordinaryong Pilipino eh. Dahil matapos maglabas ng pahayag, nawala na uli. Mukhang transactional din yung paglabas niya eh. And even if nagtuloy-tuloy, it doesn't mean libre siya. May pananagutan siya. Which, again, that's the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We call for transparency, for full accountability, for peace and security in our country. Pero yung sa is this ang Maisog pa is the Vice President part of it, or it's just Baste and the other Ang siblings? Maisog ay itinatag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January of 2024 sa Davao. Dahil nga ang issue naman noon, way back if I may recall, ay yung People's Initiative. Yung huwad na People's Initiative, mahilig sa huwad itong mga ito eh. Huwadcom, huwad na People's Initiative, huwad na impeachment ngayon laban kay VP Inday. So yun, any Filipino
who can identify to the core advocacy of Hakbang ng Maisog, again, that calls for transparency, accountability, peace and security, can be part of Hakbang ng Maisog. It's not a political party, it's a mass movement that will transcend and go beyond any midterm election, national election, midterm election. Hindi siya tied doon sa election cycle. Hindi. Ito'y mass movement ng mga taong may pagmamahal pa sa ating bansa. Meron kasi mga personalities din naman na in question. In fact, itong impeachment, pag pinag-uusapan natin, meron on the other side, they're saying na the reason why the Vice President doesn't want for it to happen is because malalatag na lahat. And the other side naman, sabi nila, hindi, ituloy na lang. Parang gusto mong, kumbaga, file your case and then let's have our days in court. Di ba? I am not part of Vice President Inday Sara's legal team sa impeachment. But let me just put that in the proper context. Si VP Inday, simple lang naman ang sagot niya. Kung meron akong dapat panagutan, kagaya ng tatay niya, pananagutan niya. Pero do not deprive me of my constitutional right to what? To due process and equal protection of the laws. Yung due process, hindi lang yan yung procedural, yung para lang masabing nag-comply ka. Kinakailangan ibigay mo rin sa kanya yung substantive aspect ng due process. It cannot be due process with yung wala yung isa doon sa dalawang twin requirement ng due process, yung procedural and substantive. That's right. Yung ginagawa nilang pagdinig ngayon sa hindi pagdinig kundi yung proceedings sa mababang kapulungan sa Committee on Injustice. Alam ninyo, talaga grabe. Parang Committee on Justice. Committee on Justice na ginagawa nila, ito'y paglabag sa ating saligang batas. Malinaw dyan 22 enumerations lang naman yung ating Bill of Rights, yung Article 3. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Basahin mo lang yung number 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the laws. Huwag mo nang basahin yung 2 to 22. Tumako ka lang sa number 1. Kaya lang, hindi nagbabasa, hindi inuunawa ng mga tumutugis kay VP Inday. Pero kung sasabihin may due process, I don't think magkakaproblema sila with VP Inday. Haharapin ni VP Inday yan. Anong patutunguhan nitong ginagawa na? Malinaw yung naging desisyon ng Korte Suprema recently in the petition that the VP filed before the Supreme Court. Malinaw yung naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya, sa proseso ng impeachment, hindi lamang yung ini-impeach ang under public scrutiny. Kung hindi, yung impeachment complaint, yung nag-endorso ng impeachment complaint, yung mga dumidinig sa impeachment complaint, yung mga kabahagi ng impeachment process, ibig sabihin, hindi lang si VP Inday. Now, when you talk about the totality of the process, hindi naman pwede na nag-file ka ng impeachment complaint tapos wala ka ebidensya. Gagamitin mo yung Kongreso, mag-i-issue ng subpoena para mapunuan yung kakulangan mo ng ebidensya. Hindi pa nagbabago sa ating batas na pagdating doon sa burden of proof, nandoon pa rin yan sa nag-aakusa. Yes. Hindi mo pwedeng iswing papunta kay VP Inday. Patunayan mo na hindi ka guilty. Walang ganun. Hindi pa nababago pagdating sa burden of proof. Nananatili ang burden of proof na yan doon sa nag-aakusa. What are her, kasi you're pretty close to her. Like I see you in a huddle every so often, miski sa mga Anong sentiments ngayon ni VP Sara? What's happening here? Is she, some are saying it's too early for her to, wasn't it too early for her to declare? No. Kasi yung ibang... They forced her to declare. Walang deklarasyon yung tao. Sira dito, sira dyan, intriga dito, intriga dyan. Tapos nung nag-deklara yung tao ng kanyang availability to run for President come 2028, babalik ta rin nila yung kwento. Alam mo, ang ginagawang naratibo at propaganda ng mga propagandist ng kasalukuyang administrasyon, pag hindi na nila kaya ipaliwanag, babalik ta rin nila yan. Ang papel na gagampanan nila sila biktima.
Yun ang pinakamahinang papel sa mundo eh, yung biktima ka. Pag hindi na nila, pagka indefensible na yung sitwasyon nila, api na sila, kawawa na. Yan na ang papel nila. Pansinin ninyo mga kababayan. Akala kasi nila uubra yung paninira kay VP Inday. Pumalag ng pumalag. Nako. Nakalimutan nila Duterte ito. Nakalimutan nila na ang tatay nito ay si President Rodrigo Roa Duterte. Let's go to the president now. Of course, nasa The Hague pa rin, di ba? Have you had any chance to speak with him? Or Hindi eh. correspond or Hindi. communicate? Through nakakausap naman niya sila VP Inday, sila Kong Pulong, sila Mayor Baste. Umaabot naman kung sino yung mga well-wishers na nagpupunta ron, anong nangyayari dito sa Pilipinas, ano yung nangyayari sa pag-iikot namin. I'm sure nag-uusap-usap yung mag-aama dahil yun yung patakaran eh sa The Hague. At syempre, I ask Mayor Baste, Sebastian Duterte once, ako, Mayor, kamusta si PRD? Well, sabi niya, of course, hindi siya okay, nakakulong eh. But okay in a way na kakapag-usap kami at lagi niyang kinakamusta nga yung bansa, yung Pilipino, at sinasabi nga, don't waste your time coming to and from The Hague, I'm okay. O kalimutan niyo na ako, yung pa nga sinasabi raw niya, kalimutan niyo na ako. Pero hindi niya isinusuko yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Napatunayan naman natin eh. Sinong presidenteng kayang gumawa nun? Kayang gumawa ng ano? Yung kanyang war on drugs Okay. na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, balik na naman. Balik na naman ang krimen sa kalsada. Even what happened in Zamboanga City, Zamboanga City, the mayor there is our friend, si Mayor Kaimer. Yung pinasok, yung tindahan na mag-asawa, isang Lebanese at yung Filipino. Oh yes, I niya, think the Lebanese. sama nun. Ang sama nun. Ibig sabihin, kasi nga, hindi naghanda ang pamahalaan dito sa nangyayari ngayong gulo sa gitnang silangan. Walang paghahanda eh. Gutom na. Ultimo yung mga kapatid natin na miyembro ng public transport sector. And they're very, very emphatic in one interview that I watched. Ang sinasabi nila, hindi kami humihingi ng limos. Hindi kami humihingi ng awa. Ang hinihingi namin, bigyan nyo kaming oportunidad makapagpasada. Bigyan nyo kaming pangkrudo at kami nang bahalang lumarga. Magtrabaho. No? Matitigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa trabaho. Right, Kaya right, nga right. tayo Naniniwala maasenso sa ko ibang tayo dyan. bansa eh. Why? Because in other countries, mga kababayan, Filipinos are given a fair chance and fair opportunity to earn decent money. Eh dito ninanakaw ang buwis. Actually, yun nga yung lagi namin pinag-uusapan, friends, no? Maski kami ni Attorney Vic, na we have a good, the Filipino people are very resilient, tayo, hardworking, we're the easiest to please. 1, 2, 3 tayong beses kumain, and then some extra for education and for rest and recreation, okay na tayo. And yet we're not able to, well, sadly, no? Dito sa loob, sa loob ng Pilipinas. hindi But natin. look at our kababayan sa outside. Sa outside, They're doing so well. Kaya nga yung sinabi mo kanina, paglabas mo ng bansa, tsaka kasasama yung loob mo. Actually, that's the first sentiment that I get. Every time I go out of the country, yun ang una ko na, imbis na masumaya ako, nalulungkot na ako. Mga isang araw ako malungkot bago ako sasaya. Kasi nakikita ko yung development, yung progress, and yung power of the people to make change, no? Na ganun sila ka, no, we're mas empowered sila doon kaysa dito. Agree. Ganun yata. Look at Singapore way back 1965. Hindi naman ganyan ang Singapore. Yeah. Higit tayong maunlad sa Singapore. That's correct. At yung mga batang nanonood, andyan naman na. Google, nandyan na. AI, ChatGPT. I-search din nyo ano itsura ng Singapore 1965. Yeah. Malayong malayo sa itsura ng Pilipinas. But look, sila umunlad ng umunlad. Tayo umatras ng umatras. And by the way, nakita ko yung datos na inilabas ng PSA, yung halaga ng piso, ngayon ay 75 centavos na lamang. Yun ang hinabas ng PSA. Ang halaga ng piso ngayon ay 75 centavos na lamang. At ang ginamit na nilang basihan,
kung ang gagamitin mong basihan ay yung presyo ng mga bilihin ng 2018, 75 centavos na lang. 2026 ngayon, ang ating inflation rate for the month of March is 4.1. I think lower than 75 centavos na lang ang halaga ng piso natin ngayon. Para maunawaan ho ninyo, yung 1,000 ninyo, ang halaga niyan ay 750 na lang. Pero base sa presyo ng mga bilihin noong 2018, pag binase mo ngayon yan, 2026, baka mas mababa pa. Mas mababa pa. Kaso, Since you put the 1965 in, no? That was just about the time na si the Apo, the older one, no? The senior, came into power. Siya na yung naging presidente natin right after the makapagal, comparatively, we've learned our lessons in history. Was the older one, was the senior one better than the comparing both, To be objective, may output yung matanda. May output. Kikita naman natin ang kalsada. Yung itong anak, nawawala yung flood control projects. Hindi ba ang laki ng pagkakaiba nun? Yung tatay niya, kahit paano may kalsada, may progreso, may infrastruktura. Ito, flood control projects na nga, tinalo mo pa. Anong Tinalo nangyari? pa, kinana pa Dinalubog sa eh. baha, yung napakaraming komunidad. Not only that, ang daming namatay sa baha. Na nung lumabas na itong flood control scam, napag-alaman natin na hindi pala dapat malubog sa baha yung isang community, hindi naman pala dapat namatay yung daan-daang Pilipino kung hindi ninakaw yung pera para sa flood control or mitigation project. correct. So yun ang malaking pagkakaiba. Oh, okay. You know, when you think about it, kasi talagang we were premising on the redemption of the family name and the family legacy of the Marcoses sana, no? That's why we opted for him. He was a choice for the last election, no? Pero somehow parang hindi yata ganun na nangyari. Parang Yung well-meaning supporters niya, yung well-meaning Filipinos, yun ang motivation, yun ang wishful thinking. Only to find out na tayo, yun ang ating motivation sa pagtulong sa kanya, yun ang wishful thinking natin na ito yung road to redemption ito. Hindi pala road to perdition ito. Road to corruption. Ano perdition? Road to corruption. Naknatoka. Hindi lang Walang ginawa kundi nangurakot. Pambihira, oh. Pera na ng mga mahirap, PhilHealth, kinuha pa din. Savings natin, kumbaga, insurance natin kung sakaling magkaroon ng malawakang problema sa buong sangkatauhan, yung ating ginto, binenta din. Ano ho yun eh? Yung ginto kasi sa lahat ng asset, yan yung store value niyan, pagka nagkakaroon ng sigalot, siyang sinukob, yan ho talaga ang itinatabi ng mga bansa. Noong panahon yan, mga hari, mga sultan. Diba? Yan ho ang kanilang bentahe pagka nagkakaroon ng malaking kaguluhan. Yang ginto na yan. Anong ginawa ni Recto? Binenta. PhilHealth, kinuha. Pondo, ninakaw. Pambihira. ng pamilya niya, kundi ng buong bansa at ng buong Pilipinas. That is why we are still here fighting and demanding again for transparency, accountability, peace and security. Not for us anymore, Joe. Not for us. God willing. Wag lang tayo magkasakit. Mapapagtapos natin yung mga bata. Paano yung mga kabataan? Wala nga abutan ito pag hindi tayo nagtulong-tulong at iayos natin yung ating bansa. actually, the time is now talaga more than We ever. cannot be proud of always exporting our countrymen. Doon tayo mag-OFW tayo. Di ba dapat trabahuin natin, ayusin natin dito sa bansa para wala ng pamilyang magkakawatak-watak dahil si nanay, si tatay dito na magtatrabaho. May opportunity dito at kung magkano sinasahod doon, comparative na or competitive na at the very least Competitive. yung magiging sahod nila rito. Yun sana ang magandang itsura ng ating bansa kung matino ang namumuno. Oh, we still have 2 years. Halos. Tama ba? We still have 2 years, no? 2 years. Yeah. It can still be done. What do you think? And, di ba? I'm a Alam very mo, positive With this person. style of governance, if you may call it governance,
No way. No way. Hindi na kaya. Wala na ito. Malabo ho yan mga kababayan. Malabo na. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Ayoko man sirain yung trip nyo na namamag-asa pa ho yung iba natin mga kababayan kasamahan dito sa PH Update na dito sa nalalabing 2 taon. Ha? Sa administrasyon na to, mayroon pang mangyayaring lalabas na matino. Wala na ho. Dapat ginawa yan noong 2024. Or 2023. 2023 kasi hindi eto ano na lang ito kumbaga naghahabilin ka na sa papalit sa iyo. Sasabihan mo na, ilalatag mo na ito pa yung mga uumpisahan ko, ikaw na magtatapos. Yung inumpisahan ng dinatnan ko, ito na natapos, ito na yung mga naumpisahan ko, ikaw nang bahala diyan. Anong ginawa? Doon sa mga naumpisahan nung dinatnan niya, pinatigil. Yung mga na-schedule, kagaya ng Manila Subway, naka-schedule na dapat matapos bago siya lumabas, delayed ng kulang-kulang 3 taon. Tapos dito sa 2 taon na nalalabi sa kanya, kung meron pa akong umaasa na merong matatapos, nakakalungkot man hong sabihin sa inyo na hindi ho mangyayari yung iniisip nyo na yan. Okay? Ang gagawin ho nila sa susunod na 3 taon, burahin lahat ng kanilang marka, lahat ng mga fingerprints nila, linisin yung mga basura nila, para hindi sila maituro sa lahat ng kapalpakan na nangyari sa loob ng nakalipas na 6 na taon. Yun ho ang gagawin nila sa nalalabing 2 taon ng pamumuno nitong si Marcos Jr. Yun ho yun mga kababayan. Huwag na ho kayong umasa. Sorry, pasensya na. Sabihin nyo na nega si PH Update, pero yun hong katotohanan. Ayaw ko kayong bigyan ng false hope. Siguro, si BP Sara, kung siya maging presidente, iba usapan pagka si BP Sara. Iba usapan. Total overhaul ang pumangyayari dito. Chacha, konkon, basta. Siya presidente sa loob ng tagal na panahon. Hanggat hindi na uubos ang utang ng Pilipinas. Yun ang akin. Iba yun sa inyo. Pero kung ako tatanungin, Duterte forever. Tapos ang usapan. Wala na ito. Wala na ito. Wala na. Wala. Paano? Natapos na yung kanyang self-imposed deadline na may makukulong, December 15. Pinagtatawanan natin na ilang Pasko na yung Christmas ng 25, yung Pasko ng pagkabuhay, yung normal na New Year natin, yung Chinese New Year natapos na. Mag-uulan na naman Babaha na naman. May mapeperwisyo na naman. Wala pa rin nakukulong. Paano? And I saw some numbers, and numbers do not lie. 63% of us Filipinos merong negative sentiment on Philippine economy, and on the way, Marcos is running the country. 63%, napakataas niyan. And at karugtong niyan, 61% ang sinasabi ng Pilipino, dapat ang tutukan mo on how to temper and address inflation. Hindi yung walang kabuluhan at panay kabulaanan na impeachment laban kay VP Inday. Hindi yun ang kailangan natin especially now. Kailangan natin paano mo makakapagbigay luwag sa mga ordinaryong tao. And again, I support the call. In fact, I am campaigning for the temporary suspension of VAT on petroleum products. Dahil lahat naman apektado niyan. Nandyan ang kuryente, nandyan ang tubig, nandyan ang public transport, nandyan na yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Dependent tayo dyan. Subsidies on the Can we do that? Can we subsidize, say for instance, yung mga like basic utilities? This is the best subsidy. Ito na. Tanggalin mo muna yung taxes. kasi yung subsidy niya, yung targeted ayuda, lukuhan yun Actually, yun nga sinasabi ko, dapat hindi na gano'n. Dapat i-subsidize na lang yun. Paano yung Diba? Isa ho Di natin alam kung anong nangyari dyan sa mga matatalinong economic manager na itong mga administration na. Lunis na ha. Babanat na ho tayo. Babalagbang na ho tayo ulit. Nagkaroon tayo ng dito nagkaroon tayo ng usapan. Araw ng linggo, kalmado. Okay? Pero pag abot na Lunes, balagbag ulit tayo. yung production team, paano ako? Ang kwenta naman Porque ba hindi ba? tayo miyembro ng Pambihira. public transport sector, hindi natin iniinda yung taas ng produkto. Galing yan si Atty. Vic Rodriguez. Mahusay yan, mahusay. Saka napaka genuine. Kung ano yung nakikita nyo dyan,
yung intensity, fashion, sa pagsasalita niya, yung sinseridad sa trabaho niya, kung anong gusto yung mangyari. Kung ano yan, kahit makakakwentuhan nyo ng one-on-one, wala akong magbabago dyan. Wala akong magbabago. Ganyan na ganyan. Mahusay, tayo suportado natin yan. At yan ang isa sa mga kandidato natin sa 2028. At yan ang isa sa mga kandidato ng Akbang ng Maisog sa 2028. Petrolyo, ramdam natin yun Right. Anong subsidy natin? Wala. Hindi ko sinasabing hindi dapat bigyan yung miyembro ng public transport sector. By all means, bigyan. Bigyan. Pero we have to look beyond this targeted ayuda. Paano yung ordinaryong manggagawa? Araw-araw pumapasok. Hindi pa nahahawakan yung sineldo ng GIS o 20 o kinsenas katapusan. Bawas na yung buwis eh. We keep on paying taxes. Marapat lang na magtanong tayo sa gobyerno, ano naman ang mapapala ko sa iyo, gobyerno? Kala ko ba symbiotic ang relasyon natin? I will support you, you protect me. Anong proteksyon ng ordinaryong tao? Wala eh. Hindi biro itong krisis na ito. Oo nga, especially now, it's escalating. Baka mamaya, hindi pa natin, as we speak, there could be other things that are happening globally na medyo mas maano pa. Wala tsaka wala tayong kontrol eh. Oo nga, it's beyond us. tayo Yung eh. nakakatakot eh. It's beyond Napaka-small us. player ng Pilipinas sa pagdating sa international events. Wala tayong say eh. Sasabay lang tayo eh, sa Agos. Ito ba, you think the president is doing right with the sides that he's taking, whether it be China or which side should we take now? Or, Ang side niya dapat, always side with the Filipino people. yes, correct. So of course, always side with the Philippines. And it's not just my word. It's written in our Constitution. It's there in Article 2, Section 7. When you speak of independent foreign policy, 4 lang ang non-negotiable doon eh. National territory, yung ating territorial integrity, yung ating national interest. National interest and our right to self-determination. Pivot ka papunta sa Amerikano. Yes, they are our long-time ally. Pinakamalapit sa atin yung China. Inantagonize ng mga nagrurunong-runungan sa foreign policy. I'm no expert, but I'm not stupid to see that where this whole thing is headed kung hindi pumutok yung Iran war. Ina-antagonize natin ang China. I'm not saying China is innocent. Marami rin silang transgressions. Pero hindi na natin kaya eh. Kaya ba natin makapagdigma? Kaya ba natin? Wala na tayong Ayun na nga mga kababayan, alam ko nabibitin ho kayo dito sa napakagandang talakayan na to. Punta ho kayo dyan sa Akbang na Maisog. Nandyan ho yung video na yan, na interview nitong si Sir Jojo A. all the way dito kay Atty. Vic Rodriguez. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat, mahal lahat ng Pilipinas. At alam ko sa mga OFW yung kasama natin dito sa PH Update, hindi na para sa akin pat i-kampanya yan si Atty. Vic. No? Alam ko, suportahan niyo ho yan at kung sino man na maging kandidato sa lineup nitong si VP Sara. Sigurado na ho yan, Atty. Rowena Gonzalo, sigurado susuportahan ho ninyo yan. Marami pang mga kandidato na sana tumakbo, kagaya itong si Atty. Jim Bondoc, itong si pangalan ng isang gusto pa nating kandidato sa 2028. Ang gusto nating kandidato talaga sa pagka-senador si re-electionist ba si Senator Robin? Sama yan, siyempre. Hindi pwedeng mawala yan. Kahit ayaw niya, kaladgarin natin sa Comelec. Hindi, joke lang. Maraming salamat to. Alin natin ang Pilipinas.